Welcome sa The Hindi Masyado Late After Service Fellowship. Ano yun to? Pakiramdaman na lang. Ano episode na? Episode 45. 45. You can watch us here in YouTube. Uy, And you- talaga yun. And you can also stream on Spotify. Pwede na yun? Listen. Ito guys, nagbabalik after ilang weeks. Ako nga po pala si Brother Joseph. Brother Michael here. Brother John. Sister Len. Brother God. So, kamusta kayo guys? Alam ko na medyo matagal-tagal din kami hindi nagpakita. Pero yun nga, madami kasing naganap. And sa summarize lang namin yung mga nangyari for the past weeks, which is yung youth camp, revival night, and yung mga following worship service na preaching. So, ayun. Kamusta naman yung experience nyo guys sa youth camp natin? Gusto nyo munang umpisa natin sa prayer. Ayun. Excited mo na ako. Excited ko. Kaya ko na mag-lead ng prayer. Sige. Ayaw manalangin. Manong Diyos sa mga maraming sa ating liyama sa araw to na tunay man na pinagtipon-tipon yung mga bawat sama. Sa lahat ng aming mga pag-uusapan man na tunay man na buksan yung mga aming puso't isipan man na tunay namin yung mga nakaunawaan man ang aming mga na pag-uusapan man. Matunay man na kayo ang mga maghari mo sa mga. Maraming sa lahat mo naman, binabalik na yung papulit pagsamba. Sa iyong mga pempang pray. Amen. Amen. So, marami po nangyari sa church. Una na po sa lahat yung successful po na youth camp, which is, ano ulit date yun? Nakalimutan ko na eh. Basta June po. Balian June naman yun, din eh. May, I think. Kaligitnaan ng May. Kalagitnaan ng May. So, Third week of 29 ata? 29 to 31? Ay, Huli ng May yun? Diba? parang 29 to 31 ata. And pala. May 29. Oo, tama ka. 29 to 31. And ang naging topic po nung aming youth camp ay Building a community in Christ. okay, so kamusta naman po ang mga kabataan na umatin? Umpisa na natin kay Brother Joseph. wala siya. Ano yun, 3 days yun na youth camp. And actually, hindi ako nakasama nung first Okay, one day. next. And, hindi ako nakasama ng first 1 day and a half kasi nga may nagkaroon kami ng defense noon sa school. Although naging maayos naman. So ayun, pagkapunta ko ng youth camp noon, nakita ko parang ang tahimik ng lahat. Parang nakita ko parang pagod na pagod yung lahat kasi syempre knowing that na madami talagang ginaganap sa youth camp, nakita ko na lahat pagod na pagod, pero nakikita ko pa rin na andun pa rin sila na kahit pagod sila, willing pa rin sila na makinig, makareceive pa rin ng mga salita na nanggagaling sa mga speakers natin. And yun, naging masaya ako kasi kahit papaano na medyo late na ako, kalikitnaan na ako ng event na nakapunta, still pa rin ako, receive pa rin ako ng mga preaching and have fun pa rin naman ako. So, ayun. Okay, para sa akin, ganun din. Kasi baliktad kami eh. Baliktad. Kasi sa unang day, wala siya. Pero nandun ako. Pero sa pantulong day, wala na ako. Pero anyways, since naging first experience ko din to ng youth camp, kahit dito sa church, first experience ko ng youth camp, naging okay naman siya. And then, sa experience, honestly, first time ko rin na-experience yung naging karanasan ng 3 araw na yon kasi it's just pure on focus kami lahat. So hindi namin yung nagagawa once in a while kasi dahil nga gawa sa mga schoolworks. Pero ngayon nagkataon na naglaan kami ng 3 araw para at least, diba, pag-aralan or tumanggap ng salita na pinapahiwatig sa atin during those days. And then yung tema natin. And then, madami din akong nakitang bagay na hindi ko na ine-expect. Especially galing sa amin as youth. Kasi alam natin yung naging experience ng youth natin dito during sa the past few years or months ng youth natin dito sa church. But na-bless ako that event na yun or sa 3 days ng youth camp. Kasi by them,
madami rin ako natutunan, especially sa mga nakasama ko sa youth. So, ayun naman. So, sa akin naman, hindi ko na gagawing special yung explanation ko. So, yung masasabi ko is, okay naman siya. At saka... Nag-half-day ka rin ba? Hindi. Andun ako the whole days. Para sa akin, maganda siyang opportunity na matanggap yung mga bagong bagay. Kasi I think lahat ng naganap dun is a totally new experiences na naranasan namin sa church na to. At especially yung mga kasama mo, karamihan, bago din. And yun nga, yung magandang part dun is binabad kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At through that talaga, of course, naalala ko yung sinabi ni Ma'am Darby na the Word of God is alive. So, the moment na nag-aaral kami nun, definitely the Word became alive in our lives. That's why sobrang special nang naganap sa youth camp namin. And, ayun. Yun lang. Ngayon ko sa iyo gagawin. Ano, sabi nila eh. Hindi. Kung sinasubaybayan niyo yung podcast namin, from like mga episodes from mga 15 pababa or 20 pababa, alam ko na may mga times na kinakamusta ni Sir Michael yung youth camp. Yung youth camp, yung youth ministry. And I would say na parang nakakalimutan ko na yung mga days na yun since ngayon somehow the youth is alive. somehow may mga youth tayo ngayon sa church natin sa PHAC. And I hope magpatuloy pa. And I would say na nag-start to because of the youth camp. And para sa first time ko sa youth camp, kahit nung bata pa ako nakapunta ako ng youth camp, parang iba pa rin talaga pag when you consider yourself as a youth, then nakaranas ka ng first ever youth camp. Yan lang. Okay. So ngayon kakamustahin ko. Kamusta yung mga youth sa youth camp ngayon? Praise God po kasi kung ako nagkakamali ay 7 souls ang nabaptize. Diba? Praise God. So, kamusta naman yung 7 souls natin ngayon? Wait lang. Attendance. Okay. X. Hindi. Kamusta sila? Nakita ba natin sila ngayon? Yes. May isang tulog eh. Okay, Oo nga pala. coming back dun sa 7 na souls na nabaptized, para sa akin, paano ko sabihin to? Mabait. Joke lang. Ako rin na mabait naman din ako Aside from that, okay naman sila. Like, sumasama sila sa mga activities. Ganon ka rin ba nung pagkatapos ng bautismo? Hindi Hindi eh. Iba yun. Basta nakita ko na actually, na-impress ako kasi after sila baptize, ang nila, sobrang, alam mo yung parang yung nila. Apoy. O yung apoy nila na gusto nila O nagliliyap. Para silang apoy. Meron kaming kakilala dyan na naunahan pa kami sa simbahan. Inabangan pa nga kami, mga 6 nandito na nga, naglilinis na, nag-aasikaso na ng mga bagay-bagay. Grabe, ganito pala yung freshly na baptized. Iniisip ko na, hopefully na magpatuloy pa rin itong na-baptized na individual. And in terms naman sa mga iba, nakikita ko naman na, ayun din sila, nagpupursige naman sila. Pero although lately, may napapansin ako na Nagsa-start na ba? nag-start na. Oo, nag-start na yung pagka-enter nila ng pupa. Yung medyo, hindi na sila masyadong magalaw. Pero although, nandito naman sila, present naman sila. Ayan. Okay. And after that, nung June 12, meron po kami revival night. Naging successful din. It's one night of worship service
praise and worship, dancing para sa Panginoon. Prayer. And prayer. Kamusta naman tayo sa revival life? Yeah, we ended at 10 p.m. Yeah. The booths are sold out. Ako ba? Magsimula ulit? Diyan. Sige, yan naman. Walang lasa yung popcorn. Wala nga ng asin ata, guys. Walang kasi yung popcorn pero wala na akong no comment na ako. Kasi free naman eh. Only popcorn. Anyways. Sobrang pagod, guys. Nakatayo kami, ilan? 2 oras ata kasi decisions kami. Grabe pagtapos nun, yung balikat ko, hindi ko lang maramdaman. Buti na lang may salumpas nung Pag-uwi. Pag-uwi, joke lang. May pagkatapos mong pagkatapos mong magtugtog. Okay guys, now time for the youth to dance. Ayan, tuloy-tuloy yung pagod. Medyo, dahil sa pagod siguro, nung it comes to the word, medyo na ako ng tawag nito. Hindi ako makafocus onte kasi grabe. Kasi simula umaga, grabe din yung preparation namin nun before mag-start. Yeah. And sa tingin, kung i-compare ko sa last year, I think mas nakapagod yung recently. Yung recently kasi mas madami kaming naging plano sa revival camp. Naging naman, successful somehow. By, the will of God. So, ayun naman. For me. Okay. So, with that, next event naman po ng church this coming July ay Pastor evangelism for a whole month. Hey, Ang saan, Pastor seminar muna. sorry, bago po pala yun, magkakaroon kami ng pastor seminar. Is coming 29, 30, 31. June 29, 30, July 1. and July 1. July 1. Walang So, it's going to be pastors and worker seminar, and we hope po na kung sa online man po kayo at Ay, manood pinafollow kayo, boss. nyo ang page ng Philippine Church sa Facebook. Nawa maka-join po kayo sa mga live session, sa worship service, para mas lalo po natin maunawaan kung ano pa po yung mga ipapahayag at nais ipaturo ng Panginoon sa atin. So ngayon, isa doon is yung katatapos lang na worship service namin. Now, medyo may konting confusion since nung Friday prayer meeting. And we are hoping na kahit pa paano magkaroon tayo ng idea. Ano bang tinuro ng Panginoon sa atin ng Friday? So lahat po kami, maliban kay God absent, si Lenlen, ewan ko nandun, pero absent ata daw siya. Tulog daw yung mind niya. Pero tatanungin po natin sila. So, kamusta naman po yung Friday prayer meeting? Ang hirap eh. Hindi naman sa mahirap. May, Madali lang daw. Hindi, tama yung sinabi ni Pastor na pagkatapos mo, marami kang tanong. But let's see kung Na-explain sa amin. kung sabihin natin, we can understand it by the Holy Spirit. But I would say na, tatatak sa'yo yung sinabi sa'yo ni Pastor Jong na it's really hard to understand without the Holy Spirit. Your word is, yung word of God is not our word. So yung kunyari, kung ano yung mga nasa head mo or yung mga explanation mo by your own words, ang hirap na understand sa perspective ko. So it's like the same thing sa word of God na kahit ganito yung parang nagko-contradict siya sa mga tinuro na sa atin last time. But we still need to trust what the word of God is saying. Lalo na through the Holy Spirit. Yan lang naman. Parang So ano nga yung tinuro ng Friday? sabi mo, kamusta eh? Hindi yun eh. Ayun na. Yung tinapik nga daw eh. Sinamaris niya. kulit eh. Hintay ko nga yung title eh. Kaya nga eh. Pasensya na po, medyo matagal kami walang podcast. Hindi halata eh. Wala siyang title, but verse lang. But yung main na sinasabi, bago halos into those lahat is, our true residency is in heaven. Yan. Sabi ng ating pastor, ng ating Panginoon nung Friday, our real residency, our hometown
Ganyan na, hometown, sabi doon, is in heaven. Sabi doon sa Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 21. Ano? Philippians Chapter 3, verse 20 hanggang 21. chapter 3:21. Chapter 3, verse 20 hanggang 21. Saan ba? Ay lang. Ito. So sa Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21, sabi dito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintayan naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo, na siyang nagbabago ng katawan ng ating pagbaba upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ay sa paggawa ng pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So dito, ano it's, may mga times din kasi na parang pumasok sa, naturo na rin sa atin to. But we never consider na we were already there, na kumbaga, taga doon na tayo. Diba? Parang we always place na, andito tayo, and soon, nandun na tayo. But iba sabi ng Friday, andun na tayo. Because andun yung true residency natin. Mostly, sabi ng ating pastor na you don't need, alam mo yun, you don't need logic or parang i-explain kung bakit, kaya naglapag siya ng mga example. But, para mas maintindihan natin ng maigi is, hindi natin kailangan na parang mag-rely sa logic ng mga minds natin, but to rely on faith. Diba? Lalo na sinabi nung kanina, we need to trust in things na we cannot see, in those eternal perspective. Sabi do, so para maintindihan pa natin, nilarawan ng ating pastor to sa Luke chapter 16. So dun sa Luke chapter 16, in some particular I think banda sa verse 21. Parang yung binigay niya example is yung si Lazaro at yung rich man. So sabi ng ating pastor, in long story, hindi niya binigay yung mga exact words, but sinabi niya na Lazaro shadows the man na dinanay niya na ang kanyang sarili. And yung rich man, may kita natin na ito yung mga people na they are full of their old self. Diba? But titingnan natin, diba? Iba yung mga pinagtuunan nila. And may kita natin, mas maganda yung pinagtuunan ni Lazaro. And may kita natin na that's why we will understand it more kung bakit siya yung man na nag-deny himself. And sabi doon na someone na who denies himself knows na you came from a dust. Diba? Knowing na you came from a dust, katulad ng sabi natin, pastor, na you will have that hopelessness na kung wala ang Panginoon. Kasi kung intindihan natin yung origin natin, coming from the dust, it will remove anything na nagmamataas sa atin. Ibig sabihin, denying our, denying our also. So dun sa Luke chapter 21, sabi dun, diba? At naghahangad ng mapakain ng mga mumo, ang mga mumo na nanghuhulog mula sa dulong ng mga mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Sabi dun na parang this is what happens to true believers, na kung saan parang doon sa kung paano nangyari kay Lazaro, parang ganun din ang nangyayari sa mga true believers. Parang their soul is already in heaven. So doon pa lang inintroduce sa atin ng Panginoon na like Lazaro, na parang kasi akin sa buong mga times na na-attendan ko sa mga sa mga parang mga worship service sa Patay. Lagi kong naririnig sa pastor natin na when you die, you sleep. Ganun lagi. Hindi ko alam sa inyo. So parang tumatak na siya sa akin. But bago sa akin yung parang, alam niyo, pag namatay ka, or let's say you're a true believer and your physical body die, you don't need to worry kasi your soul, your spirit is already in heaven. So
tignan natin dyan sa sinabi na yung nagiging controversy kung saan sa Romans chapter 6, verse 5 hanggang 8. Pero as much as possible, try natin isa-isa. Sabi doon sa Romans chapter 5, verse 6, verse 5, "For if we have become united with Him in the likeness of His death, we will also be part of His resurrection." So dito, dito sinabi ng ating pastor na, somehow maintindihan natin na after Jesus Christ was baptized, doon na tayo naging together with Him. So ibig sabihin, before Christ got water baptized, it was said na we were really separated with Jesus Christ. Only when nung he was baptized, doon na tayo nakasama kung saan. That's why our pastor said na we were together with him 3 years and a half. Sabihin natin yung death niya on the cross, we were there. Even kaya ang sinabi dito na even to his resurrection we were there. Diba? Sabi dun sa verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be under the bondage of sin. So kung makita natin na we died together with Christ, kung saan parang because of Christ we were freed from sin. Diba? Tinuro na sa atin to ng ating Panginoon nung like mga past months kung saan in order for us to deny our own self, we need to really believe na we were together on the cross. Diba? Kasi sabi doon doon sa lalo sa fight, diba, na kung kasama niya tayo sa death, kasama niya tayo doon sa resurrection. So that's why sabi doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 3 around 5. Sabi doon, sapagkat ako sa katotohanan, bagaman wala sa harapan ninyo, sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nakakatipon kayo, at ang aking Espiritu na taglay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikakawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So, di ba, yung body natin, it cannot enter it cannot enter heaven. Our physical body. Because kung tatandaan natin yung nangyari sa Genesis chapter 3, after Adam and Eve sinned, diba, our body became possession of the devil. So before we were, di ko alam di ba nabasa niya somehow yung Bible sir. Parang, na-mention kasi ni Pastor Jong na, in that time daw, in the old times na when you sin, parang you cannot communion for like 6 months. Because in that 6 months daw, parang magkakaroon ng pagbabago ng mind yung person na nag-sin. And after, Sa atin? hindi, nung old times, nung parang after mag-sin nila, it was said na when When you say communion ba, you're talking sa New Testament? yung Holy Communion. Parang when they sinned, parang they were separated from having communion like 6 months. And parang at that period, parang they will be changed na parang parang they will at some point come back and they will know kung ano yung parang ginawa nila. So parang after nun, they can come back to communion again. So parang doon sa we can understand na why did the believer eat? So makikita natin bakit dito sa verse na to, bakit yung believer nag-communion pa rin siya even though na he is a sinner. 'Di ba? Kasi yung diba, yung parang
yung patakaran nila is when you sin, you cannot partake. Pero may kita natin, bakit sabi doon bakit yung believer na yun, ate communion even if that believer is a sinner. So dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20 hanggang 23, sabi doon, "But now Christ has been raised from the dead. He became the first fruit of those who are asleep. For since death came by man, the resurrection of the dead also came by man. For as in Adam all died, also in Christ all will be made alive. But each in his order, Christ the first fruit, then those who are Christ at his coming." So Jesus Christ, dito in-introduce yung si Jesus Christ becoming the first fruit. And not only Jesus but those who belong to Jesus Christ. So, ano yun, parang ito yung sinasabi ni Pastor Jong na bundle. Hindi lang siya yung isang fruit, but si Jesus yung first fruit, but he was together with a lots of fruits. Diba? Kaya para mas maunawaan siya, in-explain siya sa Leviticus chapter 23, verse 10 hanggang 11. Doon in-explain yung correct yung calendar ng kung saan sineselebrate nila yung Passover. And after the day ng Passover, they celebrate the Festival of Unleavened Bread. Tama ba yun, sir? Parang after they celebrate the Passover, they celebrate the Festival of the Unleavened Bread. Kasi parang, if I remember, parang after they parang celebrate yung Passover, parang New Year yun and they will celebrate the next is yung Unleavened Bread. And sa January, parang sa time natin parang sa 16th day o kaya parang sa January 16, parang doon nila isa-celebrate yung Festival of the First Fruit. And kung titignan nyo doon sa sa sinabi sa Leviticus 23, sabi doon na, "Speak to the children of Israel and tell them, when you have come into the land which I gave you, you shall reap its harvest, and then you shall bring the sheaf of the first fruit of your harvest to the priest. You shall wave the sheaf before Yahweh to be accepted for you. On the next day of the Sabbath, the priest shall wave it." So dito, parang ito dito nila sincelebrate yung Festival of the First Fruit. Kaya parang sinabi ni so representing the first fruit is Jesus Christ. Makikita natin na parang kaya naiintindihan ko parang nakakalito kasi pero sinabi ni Pastor Jong na yung si Jesus Christ died on hindi to exact kung ilalagay natin sa calendar natin. Jesus Christ died on January 14. And then goes 15 and yung rest, diba? And 16 kung saan Jesus Christ was resurrected. Kung saan yung parang in the 16th day, diba? Of the first fruit. Kung saan sinasabi dito, diba? Parang ito yung day na you will harvest the first fruit. Gets niyo po ba? So, Friday, Saturday, Sunday. So parang ganon. Parang nung, diba, sincelebrate nila yung first fruit. Parang we can see na parang kaya nilight ni Pastor Jang na siguro namatay si Jesus Christ nung parang 14, 15, 16 because representing the first fruit because Jesus Christ is the first fruit. So we will understand yung resurrection niya. Hindi siya false. It's true. It's okay. Kasi nakasabi dun yung first fruit harvest is the day after the Sabbath. So, si Jesus Christ namatay ng Friday, pero kailangan siya ibaba kasi pagkagabihan ng 6, Sabbath. At kaya okay, gets. So, pagkatapos sa Sabbath, Sunday morning, or sabihin natin, parang Sabbath, after na Sabbath evening ng 6, considered the next day na yun. So, first fruit na siya. Okay, tama lang. Kaya
kung sinasabi natin yung first fruit, 'di ba? Is not just one, 'di ba? But bundle. Makikita natin na after Jesus Christ resurrected, kasi siya yung first fruit, 'di ba? And nangyari like explained, 'di ba? On the third day, the first fruit which is Jesus Christ resurrected. But kung hindi na natin yung first fruit na yun is with a bundle, ibig sabihin, hindi lang si Jesus Christ ang nabuhay. At siya po ba? So, it was not just only Jesus Christ, but together those believers na naniwala sa Kanya from the Old Testament. So makikita natin, and kaya nga sinabi kanina na they were, ang hirap incident, but sinabi, di ba? They were resurrected for just an example and then died. If babalikan niyo po siya sa Facebook. But kung makikita na, Yung nire-refer mo, nung nabuhay si Jesus Christ, yun yung time na yung mga graves sa Israel na buksan din. So Yes, they are resurrected. yes. Parang they were also resurrected, proving na it's not just one, diba? Parang di lang siya isa. So sa Matthew chapter 27, natin. Verse 52 hanggang 53, sabi doon, the tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out from tombs after his resurrection, they entered into the holy city and appeared to many. Ito yung sinasabi kanina na it was not only one, but many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, diba? And makita natin na they became an example na it is real, diba? Yung they entered into the holy city and appeared to many. So we don't need head knowledge sa gantong part, but we need faith, 'di ba? Through faith. Really parang nakakatawa nga kasi kulang talaga tayo sa pagbabasa ng Bible. Parang minsan kasi nasesementohan na ganyan-ganyan lang, parang kaya maraming na-form na like religions. Like sabi ng But sabi ng Friday, we only just need faith. Kasi sinabi ng Bible. So, Pwede natin i-assume ngayon na there is a good explanation bakit mayroong mga na-resurrect that time. Kasi magiging contradict siya eh. Magkakaroon kasi ng problema pag sinabi mo si Jesus Christ ang first fruit ng resurrection. Pero bakit sa time ng resurrection ni Jesus Christ may na-resurrect din iba? Now, mauunawaan na natin siya bakit may makasama siyang na-resurrect. From the example ng harvest offering sa Leviticus 23, na ang sabi doon is sheaf, ibig sabihin ahib, isang bundle. So pag nag-harvest, ang isang bundle is 1/10 ng harvest. Yun yung offering. So ibig sabihin, pinapaliwanag sa atin na yung resurrection ni Jesus Christ, yes, siya yung first fruit, pero meron siyang mga kasama. Naintindihan na ba natin? Pwede natin ipalagay na doon sa heap ng harvest na yun, yung isa doon si Jesus Christ, tapos yung lahat damay. Same thing nung na-resurrect si Jesus Christ. so parang damay lang din yung Oo. So, yun yung parang nagsabing first fruit. Yung mga kasama niya na-resurrect. So, wala nang confusion sa atin doon. So, meron na tayong explanation bakit may mga na-resurrect sa time ni Jesus Christ. Na-resurrect siya. Hindi lang siya yung Okay. So moving sa dito tinok about yung mga little children. Sabi doon sa Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19. Sabi doon, I also tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not prevail against it. I'll give to you the keys of the kingdom of heaven. And whenever you bind on earth will have bound in heaven, and whenever you release on earth will have released in heaven. So dito parang same yung meaning niya dun sa
chapter 18, verse 18, sabi din dun, diba, na Moses I certain tell you, whatever things you bind on earth, you will have been bound in heaven. And whatever things you release in earth, will have been released in heaven. So makikita natin na diba? In example ni Pastor Jong na little children are like born again Christians. Kung saan they have been parang they have denied their own self, diba? And kung makikita natin sa perspective pa lang ng mga little children, kung ano yung mga ugali nila, they're really dependent lalo na sa mga sa parent nila. So like little children, when a Christian is really born again, diba? Parang makikita natin na they become little children sa harap ng ating Panginoon. And makikita natin na why they can enter the kingdom of heaven. In verse 18, we can see na, or yung verse 18, or yung 16 verse 18 up to 16, up to 19, makikita natin na this explains yung salvation and resurrection natin. So doon sa Matthew chapter 18 verse 10, sabi doon na, see that you don't despise one of these little ones. For I tell you that in heaven, their angel will always see the face of my Father who is in heaven. So ito, dito ako may confusion onte. Parang na-explain kasi sa atin na yung mga little children are examples of believers who are saved from sin. But they are not resurrected yet because their physical body is still alive. It is only when our physical body die where we can be resurrected and have glorified bodies. And that part, it's okay naman. But sabi dun kasi, next part, but even if our body is alive, we can see the face of God through the angels that serve our soul and spirit. So dun sa part na parang to see the face of God, parang may pa rin sa akin. But kung makita natin, hindi pa tayo pwede ma-resurrect, lalo na when we have this physical body. Kasi yung sabi ng ating pastor na our spirit is already in heaven. Na kung saan, when we die, di ba? Parang we were directed there because we're resident. Parang we are resident from there. Di ba? Sabi dun sa verse 12 ng chapter 18, what do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Does he leave the 99, go to the mountains and seek that which has gone astray? So yung mountain daw na to, itong mountain na tinutukoy na, parang it says na it is Mount Zion. Diba? Kung titingnan natin sa Luke 15, verse 4, sabi dito, which of you men, if you had 100 sheep, lost one of them, and wouldn't leave 99 in the wilderness and go after one that was lost until he found it? When he was found it, he carries it on his shoulders, rejoicing. When he was found it, he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I tell you that even so, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who need no repentance. So, we can understand it more here. Na kung saan, why did the Lord said, binding something in earth, also binding something in heaven. So, makikita natin na it means when we are saved here in earth, we're also saved from heaven. Diba? We know naman kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, diba? When we bind here together with Jesus Christ, we also bind together with Jesus Christ in heaven. So after becoming children of God, diba? We are bind together with Jesus Christ in heaven. Kaya parang makikita niyo kung bakit sinasabi ni Pastor Jong paulit-ulit na we are from heaven. Because magre-resonate siya sa sinasabi ng Matthew chapter 18 verse 18. Na kung ano i-bind mo dito, it's also bind in heaven. That's why it talks about our salvation. Kung saan, if we were saved here from earth, we're also saved from heaven. Diba? So, hindi siya parang, hindi mo siya kailangan na parang parang i-complicate. It's just that na parang, yun nga, yung kung ano yung
binayin dito sa earth, it is also in heaven. That's why parang if we're together with Jesus Christ here, di ba? We're also together with Jesus Christ in heaven. So, dun sa John chapter 11, verse 23, sabi doon, Jesus said to her, "Your brother will rise again." Doon sa 24, sabi doon, Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." I think katulad ng sinabi kanina, lahat ng mind natin parang katulad ni Martha. Diba? Kahit ako ganun din yung mind ko parang siguro pag dumating si Jesus Christ, doon pa lang na ma-raise yung mga dead. Diba? But, kung titingnan natin sa 25, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will still live even if he dies." These are the believers in the Old Testament. Kaya maunawaan natin yung sinasabi kanina sir na yung bundle na because 'di ba, di lang may mga believers ng New Testament, but there were people who believe in Old Testament. So when we really believe in Jesus Christ, we die and resurrected, and our spirit is already in heaven. It's really hard to understand but ayun yung parang in literal na when we believe in Jesus Christ, we die and we get resurrected, and literally our spirit is in heaven. So that's why another verse sabi dun sa Philippians 3 verse 20. Sabi doon, parang kung babalikan natin, we will understand na for our citizenship is in heaven, from where we also wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will change the body of our humiliation to be confronted to the body of His glory, according to the working by which He is able even to the subject of all things to Himself. That's why we will understand kung ano yung sinasabi ni Paul na our spirit is waiting for the perfection of our resurrection. Because alive pa tong physical body na to. We can, yung resurrection natin, it cannot be perfected until na this flesh dies. That's why, kaya nung Friday sinabi talaga na thanks to God because yung homeland natin or yung hometown natin, our residency is already in heaven. So parang for me, ayun yung overall ko sana nung Friday. So, ano yung confusion ngayon? I think yung confusion ngayon is it's para sa akin nila ate or lahat sa atin na kasi nila na parang nahihirapan kung bakit yung spirit natin nasa heaven or bakit parang dito. Yun nga, katulad nun, yung mga na-resurrected together with Jesus Christ, parang nagiging kaguluhan yun sa kanila. But na ano sa atin, diba, na-explain naman sa atin ng maayos from mga sinasabi sa mga Old Testament. But I think the main na nagiging kaguluhan is parang bakit andun sa heaven yung spirit natin. Kayo, may mga confusion pa ba kayo? Kasi kung meron, kung may mga confusion pa kayo, ilapit na natin ngayon dito. Para ma-resolve na natin. Yun din, yung point ng seeing God's face. Like, kasi if yes, we're still, sasabi ng ating pastor nun, di ko makakalimutan siya, parang habang alive pa tayo, we can see the face of God through the angels that serve our souls and spirit. But parang in understanding, I think parang it just proves na yung spirit natin is already in heaven. Because parang you can see the face of God. It means our soul, ayun yung na-understand ko lang ngayon. Wala na. So pag may tinanong ako, masasagot nyo. Siguro ganito yung naging... Kasi ako may confusion ako
na gusto ko i-clarify na kung naiintindihan nyo na. Ano siya eh, para sa akin parang ano siya, parang ano pa rin siya. Yung pagka-understanding, parang nasabi lang siya. Parang, pero wala pa siyang tuldok. Kunyari, parang nakakalito pa rin yung Kasi kailangan ano yun, ma-resolve natin kung ano man yung confusion tayo ngayon. yung ano, yung why we were together with Jesus Christ 3.5 years until His death and resurrection. Parang yun din, nagiging confusion din. Ikaw ulit. Same lang sir eh. Yung tawag dito, yung concept na why we are in heaven na already. Wherein we totally only knew na I'm here. How can I be there or be somewhere? Ikaw dyan. Hindi ako sure sa kung gagawin sa sinasabi ni God about sa 3.5 years. Kasi kung yung tinutukoy ba ng kagaya ng verse na binigay is kung kahit namatay siya, edi namatay na rin tayo. Hindi ko lang kung nire-refer yun about sa baptism niya or sa tawag mo to? Sa days before crucifixion niya. So, and Oh. Baka ako, okay na. Pwede mo kami tulungan. Nagdo-doze off na nga yung ulo ko nung kanina eh. Sa akin naman, grabe, hindi lang pala yung ano yun. Kasi yung narinig ko sa mga kasama ko, yun yung pinagkakagulo nila. Yung spirit nila is already nasa ano daw, heaven, ganito. Pero now that hearing the preaching, grabe, ang ano pa pala, madami pa palang mga, para sa akin maraming parang loopholes na may ano, na pwede ko yung tanong. Halimbawa, yung sa mga tinanong nyo, one of the things na gusto ko itanong and maybe yung i-add up ko doon is ano, maybe para sa akin maybe nagiging confusing siya kasi on how we understood it. Tama naman. Parang kung paano yung ano. Kaya nga diba, you already said it to yourself na sinabi mo na kanina na before mo explain sa amin na ang hirap i-understand if own knowledge natin gagamitin natin. Sobrang ano, na contradicting. Basta yan. Sige. Resolvein natin, try natin resolvein. I think kaya tayo nagkakaproblema because sa word na all itself. Why? Up until now kasi, ang lagi nating, ang nasa isip kasi natin, yes, we need to deny our old self. Pero ang nagiging focus kasi natin ngayon is, paano ba natin tatanggalin itong old self na to sa atin? Which is, as we know it, our old self is our past life. Meaning even our thinking, our thought, ito yun. Kaya nagkakaroon tayo ng confusion. Because sometimes we are still using Yung our past. old self. Our old way of thinking, old way of understanding, kaya tayo nahihirapan. Pero kung tatanggalin natin yun, I think maging maliwanag. Okay. Unang question ko rin yan. Bakit anong related sa atin sa 3.5 years kay Jesus Christ na yung 3.5 years niya kasama tayo? I think maunawaan na natin yan. If you will remove the old self. Why? Kung tama ako kanina, sa pag-aaral ko sa worship service natin, through the baptism of Jesus Christ, we also shared His baptism. Sabi doon. Correct? Yes. Kaya nga naging example na before baptism of Jesus Christ, Jesus is the son of Mary and Joseph. Tama. Yeah. Kaya we were separate. Okay. Di ba? Same thing to us. Before our baptism, we are the sons and daughters of our parents. Maliwat. But when Jesus Christ was baptized, we already hear
we know through the Bible, it's recorded, it's a fact, it's true, that as soon as Jesus Christ emerges from the water, God the Father speaks This is my son. and clarifies that Jesus Christ is now the Son of God the Father. Hindi na siya connected sa earthly or something sa past, sa previous life niya. And kaya masabi natin na that 3.5 years we are also together with Jesus Christ because through our baptism, in-explain sa Romans chapter 6, di ba? That our baptism is also the same. When we are baptized, we die. And when we are resurrected, it's not us. It's Jesus. Jesus. Kaya nga, babalik tayo ulit sa youth camp. Pinaliwanag yan Ah. sa 7 na bautismuhan. That once they are baptized, of course, hindi nila maririnig ang tinig. But when they are baptized, Stop them. hindi na sila yung nakikita eh. The eyes of God sees them as who? Jesus Christ. Christ. Because when we are baptized, kumbaga, doon papasok ngayon yung tinatawag na putting on the new man. Especially in Galatians chapter 2 verse 20 that it is not I but it is Christ who lives in me. Ay, important pala ng baptist. Sobrang important. Kaya nga masabi natin na now are we related with Jesus Christ? Yes. Yes, bakit? Because of ano. Isang Because He is a Father and He is our brother. Yes. Kanina. And sabi nga dun, di ba, kaya nga ngayon maintindihan na natin na what happened here on earth also happens in heaven. Kung anong tinalo mo sa earth, tatalo mo rin sa heaven. Meaning, anong nangyari sa earth, nangyari din sa heaven. If Jesus Christ is ascended to heaven, we are already together with Him in heaven. Kaya yung spirit That's our natin. spirit. Okay. And yet, sabi nga ni John, sa isa sa mga aklat niya, yung pagiging anak ng Diyos natin, hindi pa kasi nakikita yung kaganapan. Because, Kasi, kailan lang ba, ano tawag sa atin? Mga anak ng Diyos. Pero, anak ba talaga tayo ng Diyos? Hindi Hindi. pa. kasi you're still here. Nandito pa tayo eh. Kasi nga, may katawan pa tayo. Kaya hindi pa okay. That's why I think that it's now clear that our spirit is in heaven. It's true. Okay. Kaya ang hirap siyang makita dahil nga talaga sa old self. Yes. Kasi ang nakikita mo, yung katawan mo. Hindi si Jesus. Hindi si Jesus. Kaya yun ang naging struggle ng mga believers nowadays, especially lalo na pag medyo tumatagal ka sa faith life. Are you still, kumbaga, ano ba tama ko? Are you still aware that Jesus Christ lives in you? Hindi ko kasi makita. O bumabalik ka sa proseso na pinapabalik mo si Jesus Christ? Si John nasa langit na. So, paano yun, sir? You have Kaya both responsibilities for your... Kaya nga maintindihan Oh, kaya, tsaka sa kaya nga spiritual maintindihan in heaven. na natin ngayon bakit sinabi ni Jesus Christ na we should carry our cross. What is cross? It represents death. So it is reminding us that we are dead. Ay yung It's not about us anymore. Lord Jesus Christ. Kaya nga kaya nga sinabi ni Lord, di ba? You need now to deny yourself. Anyone who wants to follow me must deny themselves. Kasi hanggat inaalala mo yung sarili mo, it's adultery. Meaning hindi si Kristo ang nasa iyo. Ikaw pa din. Kaya nagkakaroon tayo ng struggle. And I think yun ang ibig sabihin kanina ng struggle at tinuturo sa worship service natin. That struggle is attacking our body. Why? Because the enemy
I'll say this, pwede po niyo ako itama, especially sa mga makikinig ko. I think those struggles na nararanasan natin, of course, they are attacking us, but it also, kumbaga, those struggles tries to remind us that we're still alive, we're still, kaya minsan, dumadating sa punto na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. You are doing everything you could just to kumbaga, overcome that struggle, but not relying in God anymore. Kaya siya mahirap. Kaya I think nagkakaroon ng kalituhan ng mga mananampalataya or tayo. Mas siguro ang nagiging ano ko lang nito is, so now that ngayon siguro magiging clear sa akin na kasi ang naging tanong ko, so paano yan? Dahil ang bautismo ni Jesus Christ ay bautismo rin natin, okay lang ba na huwag na tayo magpabaptize? Because, sorry there's a lot of Christian still, ang tagal na sa church, hindi pa rin bautisado. Why? Maybe because they don't understand baptism. Pwede. Kasi, ewan ko, natatakot. Parang ang dating kasi sa akin, hindi nila naiintindihan yung baptism, kaya ang tingin nila sa baptism, nakakatakot. Pag nabautismo ka, takay ka na nakawal. Ako hindi ko nga naintindihan, nagpabautismo lang. Di ba? Kaya nga, and of course, naging question pa sa akin yun. So, yung mga kapatiran na hindi nabautisman, hindi ba dapat natin ituring na kapatid? Kasi hindi pa sila nabautismo eh. And we know the fact that, of course, baptism is, Being one. pwede sabihin ko na hindi requirement, pero bakit kailangan mabautismuhan? Nakikita ko, it's important eh. Why? Kasi, like nung pinag-aaralan natin kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ, mangyayari sa atin. Meaning, if you really want to follow Christ, you should do what Christ did. Ang isa na yung baptism. And baptism is one of them. I think Because baptism is, for us now, is denying ourselves. Diba? Yun nga ang pinakaunang masabi natin na, nangyari. hindi ko naman sinasabing proof, but yun talaga yung proof na una ng pagsunod You are deciding to die. By baptism. That's why I think mas maganda ngayon na maunawaan lalo na ng mga kabataan ngayon. I know maraming kabataan ngayon na ang maalip sa church natin, but hindi pa lahat nababautismuhan. And yet, sorry, do you think their service is good to God? Kung yun ang naisip ko kung hindi ka bautisado at hindi nakikita si Kristo, so yung paglilingkod mo, walang kwenta. Sorry po sa word, because we know that ang service lang na tinatanggap ni God the Father is Jesus Christ. And if God can see Jesus Christ in you, anong klaseng service ang ginagawa mo? And I think ngayon maunawa natin ang importansya bakit kailangan ituro talaga ang baptism. Tama ka. Because baptism is first step to kill your old self Diba? Baka may magsabi na paano naman yung tumanggap kay Jesus Christ sa cross, di na bautismuhan. I'm sorry po, wala kasi tubig dun. Yun talagang, kung ano man yung explanation, feel ko yun ang pinakasagot dun. Wala siyang chance mabaptize kasi nakapako siya sa cross. Pero naniwala siya. Yeah, but his faith. Kaya nga maunawanan natin na ang kailangan talaga natin ngayon is faith. And I think faith din ang faith din ang magtutulak sa'yo para magpabaptize kayo. I think maliit nga lang ang pagpapabaptize pag nagkaroon ka talaga ng faith. Oo. Kaya nga kung hindi ka pa nababautismo at naglilingkod ka, I think masabi ko, wala ka pa rin faith. Nalala ko yung yung nagpabautismo sa paddle ba yun? Kaya nga, di ba? Oo. Kasi sabi dun, which is, yun nga now that we understand that
Of course, si Jesus Christ, bago siya nag-ministry, nagpabaptize. Ikaw din, dapat. Yes. Lalo na, tawag sa atin, Christians. Di ba? And I think I think hindi pa naman siya maayos. I think may mga, ano ba tayo, hindi pa naiintindihan. Pero, tama nga siya na nakakatawa na, lalo na doon, di ba, sa binigay na verse sa atin ng kaninang worship service ng ating head pastor about Mark chapter 10 verse 29 to 30 na kung sino mang iiwan, di ba? Yung promise na yun. Mark chapter 10 verse 29 to 30, di ba? Sinabi dito ni Jesus Christ na sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi tatanggap ng tig-isang daang ngayon sa panahon ito ng mga bahay ng mga kapatid na lalaki, ng mga kapatid na babae, ng mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusik at sa sanglibot ng darating ay nang walang hanggang buhay. Itong promise lang po sa mga born again. Hindi religion Pag sinabing born again, dun sa, I will say, na-baptize. Why? Kasi yun ang first step ng being born again. But of course, masabi natin na yung baptism natin, dito pa rin papasok si old self. Kung may old self ka, kung hanggang ngayon nasa old self ka pa rin, masabi mo na yung baptism mo parang walang nagbago. Kasi totoo naman, nung binautismo tayo, wala nagbago. But spiritually, meron. And ano yun? Sige nga, Sterling. Ano? Faith? Ha? Anong tanong? Ano sa baptism natin, may nagbago ba? May nagbago wala? Diyan. Meron, sir. Ano? Siyempre yung old self natin, sir. And then, na-replace to ni Jesus. So, siya na yung nabubuhay sa atin. Spiritually. So it died spiritually, di ba? And Jesus Christ lived in us, Yes. di ba? Paano? If something died and Jesus Christ came, and sabi nga sa John chapter 11, Jesus Christ is the resurrection and life, meaning something has just revived. Kaya we were resurrected. Of course, it is our spirit. Kasi dahil sa kasalanan namatay spirit natin. Please remember, our spirit is connected to God. And because of sin, patay. Grabe. Kaya nga, So, kailangan talaga nating something has to die talaga in order to be resurrected. yeah. Kasi nabubuhay sa atin old self Parang, kaya sinabi sa atin sa Romans na we were together sa death. And because our old self died, of course, hindi pwedeng walang laman yung bahay. That's why Jesus Christ came to us through what? The Holy Spirit. It is the Holy Spirit who gives life to us, to our spirit. Kaya ngayon ma-understand na natin na once you were born again, through yun, the Holy Spirit also is in you. Hindi pwedeng wala. Just like how Jesus Christ received the Holy Spirit after His baptism. Hindi pwedeng wala. May guidance talaga. Yeah. Kaya nga minsan nararamdaman mo, pag gumawa ka ng kasalanan, nako-convict ka. Meaning there is a Holy Spirit. Unity. Kung sa akin, Kung hindi ka nako-convict, ibig sabihin, yung sa akin, napapagod na. di ba? And I think that's the reason why our spirit is also together with Jesus Christ. Kasi yung Holy Spirit is here. Oo.
Ano? Hindi siya pwedeng, I think hindi siya pwedeng ma-separate. Ang credo. Kaya nga nakakatawa, di ba? Once you are born again, itong promises na ito, mangyayari talaga sa'yo. Pero nakakatawa, di ba? Yung iiwan mo sa 29, You will receive 100 times. ma-receive mo ng 100 times sa 30, pero may kulang na isa. Mother. Ay, paano? Yes, Ano? Father. Mother. Sabi din sa 29, iiwan mo ang ama mo. Oo nga. Pero sa 30, wala dyan sinabi na 100 times babalik ama. Kasi sa'yo. isa lang yung ama. Kasi isa lang ang ama mo. Pero ang ganda nun, ano, hindi nga siya yung physical, but in Yeah, terms of yung spiritual spirit. talaga. Yun nga eh. Brothers and sisters. Which is, babalik tayo doon sa last verse na ginamit ba yun na sa first worship service natin na 2 Corinthians. we are unless na namumuhay ka sa old self, yung mata mo nakatingin sa mga bagay na gusto mo makita. Kaya nahihirapan tayo. May airplane. Because of the old self, you are still using your eyes to see. Pero remember, you cannot see the spirit. Kaya kung may old self ka pa rin, mahihirapan kang ma-understand to, mahihirapan kang tanggapin to, mahihirapan kang manawaan, hindi ka mag-grow sa faith life. That's why we still need to deny ourselves. Kaya nga ngayon, mas maintindihan na natin ngayon na, oo nga no, if we are together with Jesus Christ for 3.5 years, then, kung paano talaga naman si Jesus Christ, we should do the same. How did Jesus Christ live? He's only trusting God. Even in his prayers, lahat ng pangangailangan niya, he's only asking God and God is giving it to him. Why? Because of faith. And I think yun ang kailangan natin maintindihan na bilang isang mananampalataya na kinukonsider mo na ikaw ay born again, really dapat namumuhay ka lang sa faith. Kaya ang sinabi kanina doon, di ba, ni Pastor Manny ba, na pag sinabi kasing faith, you are relying in faith na. You are not trusting Things you can. yourself, you are not trusting your, kumbaga, basta yung sarili mo. You are only relying on God. Kaya nga, sabi doon, di ba, because of God's grace, binuhos niya sa atin to. Ang kailangan na lang natin gawin manampalataya na lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, para sa atin. Doon pa rin papasok yun eh. At habang lalo kang nananampalataya sa Diyos, mas lalong ibubusan Diyos yung biyaya na. Kaya wala tayong may pagyayabang. Kaya sometimes, di ba, totoo yun eh, na maybe some of us, pag may hiningi tayo through prayer, makuha natin agad. Wala tayong may pagyayabang. Grace. Kasi grace lang talaga. Nanalangin, nanghingi ka lang. But you believe. Pero, kung mag-i-effort, kaya nga yun ang naging struggle kasi natin nowadays. Minsan talaga, kung hindi tayo magiging maingat, minsan inaakin natin ang lahat ng ginagawa natin because of ourselves. Sinasabi nilang natin na, biyaya ito ng Panginoon, nagawa ko to. Pero deep inside your mind, inaakin mo, nagawa ko kasi. Galing ka eh. Kaya ko eh. Shit! Tapos parang pina-full cover mo na lang, ang biyaya ito ng Panginoon. No. Diba, you're still relying on yourself. Kaya nga, I think yun yung doon papasok yung mga struggles. Kaya nga masabi natin na kung mananampalataya ka na nakakaranas ka ng struggles, praise God. Yun yung way mo para makabalik kay Lord. Thank you, Lord! Kasi hindi mo kaya. Pero I think, lalo na sa mga mananampalataya po na nakakaranas ng struggle at pinipilit, resolvein yung struggle through themselves, please stop. Hindi na po grace yan. Magandang may struggle pero wag sarili. Oo, kasi nilalaban mo pa rin eh. Ang hirap nga. Diba? Lalo na, Nakaka-depress. ito, yung mga tinuturo sa atin sa church, it's also a form of struggle eh. Kung pipilitin mo siyang unawain, Oo. kung hindi mo siya naiintindihan talaga,
Pray. You need just to trust God. Lord, di ko naintindihan, tatanggapin ko na lang. Amen. Pero I doubt it eh. Why? Because there's the Holy Spirit. Hindi hayaan ng Holy Spirit na nakatanga ka. Sorry po sa word. Yes, sorry po. Because that's... Ayoko sabihin yung yung term na yun. Pero yun yung trabaho ng Holy Spirit eh. Guide. Ipaunawa sa iyo kung ano yung sinasabi ng Ama. Kaya kung hindi mo naiintindihan, dalawa lang yan. Hindi Holy Spirit yun. Wala kang Holy Spirit sa'yo, o talaga Iniwan na. oh, di ba? Kaya nga masabi natin talagang Tama sila, Pastor. we need to study talaga. Kung kailangan magtanong. Oo, kung kailangan magtanong. And then, pray. Tama, And sometimes kasi yun nga of course, hindi required naman talaga ang knowledge. Pero if we really wanted to understand the Word of God, kailangan magpasa talaga. Minsan kasi ang hirap eh. Alam mo yun, feeling ko lahat tayo gusto tayong turuan ng Espiritu Santo. Kaso sabi ni Holy Spirit, di ka kasi nagbabasa. Sabi niya gusto ko i-reference sa'yo kasi hindi mo alam yun Parang feeling ko kasi ganun yung dating eh. Ito mo yung reference. I think parang ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin, marami akong reference para ipaunawa sa iyo yan. Hindi ka lang nagbabasa. Alam mo yung story niya, no? Diba hindi? Oo, diba? Kaya minsan, Tama naman. mahirap. And I think, kahit naman ako, hindi naman po ako lagi nagbabasa. Pero, hindi pwede hindi tayo magbasa. And siguro nagiging pinakabiggest enemy din natin yung ano nga talaga, old self. Oo, yun Ayaw talaga. magbasa. I think yun ang nagbibigay ng kabulakan. Yung old self. yung blindness. Hanggat yung old self natin nakikita, talaga siya. Hirap maintindihan. Kaya nga nakakatawa, di ba, na medyo nagulat na ako din, na-worry ako sa sinabi ng pastor natin na God allowed us to sin. Di ba? So parang, teka, ano yun? Pinapayagan tayo ng Diyos mag-asawa. Medyo naano ako doon. Pero oo nga, tama nga naman. Because when we sin, it is nagiging way yung para makalapit tayo sa Diyos. Sabi niya sa Genesis, diba, you will eat the fruit in every day of your life. Diba? So, yun nga sana doon patuloy pa rin tayo. Hindi ko naman sinasabi na lagi tayong magkasala. But nagiging way yung pagkakasala natin. Pero kung makagawa man tayong magkakasala, hindi siya maging hadlang para hindi tayo bumalik sa Diyos. I think, sa tingin nyo, naging misconception din kasi sa akin to. In terms of born again Christian or little children, sa tingin nyo nagkakasala pa rin sila rin? Yung Those born again. masabi ko yes. Tama. Kasi nasa katawan ka pa eh. Tama. Ito talaga purpose ng katawan na to eh. Kasi minsan, I think, nadijudge na yung sarili na, born again na ako, nagkakasala pa ako. Walang mabuti nga ni eh. Ano ba yung angkol eh? Mahirap eh. Pero may ano nga tawag dito. An- May pakinggan nata ako. No? May nagsabi na, if Jesus Christ is in you, ang tunay naman na palataya, hindi na nagkakasala. I think that's hard. I think that's not true. Kasi may katawan ka pa. That's why you need to fight. Kaya sinabihan tayo na we really need to deny ourselves. Pero si Jesus Christ na nagsabi niya, you need to carry your cross every day. Diba? Kaya nga, ang hope natin, yung pagbalik ng Panginoon. Na kumbaga, ano kasi siya kung intindihin natin, yes, nasa langit na tayo. Dugay yung spirit ko. Ang hinihintay na lang natin yung katugunan. Yung mangyari na talaga. Yeah. Nagigets ba ako? Tatak mo na yun. Kasi medyo doon nga kasi nagkakaano, di ba? Ang nagiging mindset kasi natin, pag dumating pa lang si Lord. Kaya nga alam ko, tinuro na sa atin yun. Sinabi na sa atin that we are already an overcomer. Di ba? Because Jesus Christ overcome the world. Pero hindi natin yan pinangahawakan. Kasi ang iniisip natin, magiging matagumpay lang tayo pag dumating na si Jesus Christ. Nakatingin ka pa rin sa physical. Yeah.
Kaya naglalaban ng dalawang, actually ang believers ngayon, dalawang mindset, physical and spiritual. So ang tanong na lang, ano ang nangibabaw sa'yo? Oo. Kaya nga diba, talagang ang unang battle natin lagi sa mind. Yan ang unang battle, kaya nga sinasabi sa atin, renew our mind, protect your mind, have the mind of Christ. Kasi dyan pumapasok eh. Kusyang! Yan ang unang battleground eh. Kasi paano ba nag-ano yung pag-isip mo na paggawa ng kasalanan? Dito nag-uumpisa yun eh. Hindi naman dito talaga. Yeah. Kaya struggle tayo. Kaya nga di ba, sabi nga sa atin, dapat lagi natin suot yung helmet. Aray ko. Ano ba yung helmet? Helmet of salvation. So pag wala kang suot doon, wala kang salvation. Headshot ka, boss. Baka dyan ng ano, no? Sa labas. Di ba? Balik ka ma-headshot. Kahit pa paano, ako masabi ko kahit pa paano yung confusion sa akin, medyo nawala. Kahit ako. Medyo gumaan yung pakiramdam ko. Hindi pa naman siya properly clear. Of course, gusto ko pa rin pakinggan talaga yung worship service. Pero I think sana naging malinaw na sa atin yun. Kung meron pa kayong, Sobrang ganda. kung may confusion pa kayo, baka pwede pa natin pag-aralan yan. Sabi nga, pwede naman natin tanungin yung mga pastors natin eh, para mas talaga natin maintindihan eh. And May Holy Spirit. of course, there's the Holy Spirit, di ba? Pero I think, isa talaga sa nagiging problema nga is, halos lahat kasi ng mananampalataya ngayon, nakikinig lang. Hindi tayo nag-aaral. Tama. Yeah. Kaya nagkakaroon tayo ng confusion. Of course, we only need faith. Faith lang po ang kailangan natin. Pero if we really want to understand, kailangan natin po mag-aral. Diba? Kailangan natin magbukas. Mapalad po tayo kasi meron po tayong ganito kahit pa paano. Na after ng worship service, kahit pa paano nakapag-aral tayo. Tinalag. Fresh na fresh. Diba? Eh paano kapag lumipas ang isang linggo? Ang hirap, di ba? Mas ka 2 linggo eh. Iniisip ko na nga kanina, naku, alis na kami sa church. Kasi sabi doon, confusion na naman eh. Kaya napapano, ano kaya confusion to? Diba? Kaya nakakaano, diba? Pero kung mag-aaral ka, magtatanong ka, hindi masama yun. But I suggest po talaga na let's open our Bible po. Hindi man natin sinabubuksan everyday, pero nawang mabuksan po natin, magbasa po tayo. Lalo na po sa mga kabataan, doon sa 7 na nabautismuhan, magbasa-basa kayo. Please. Kasi imposible ang isang mananampalataya hindi nagbubukas ng Biblia. Salita po yan ng ating tatay. Tapos ano yan, ang daming cellphone sa ano yan, harap ng pulpito. Nawa. Diba? Sana po kahit paano, nabigyan po namin kayo ng confusion. Christianism. Kahit paano po sana natanggal po yung confusion nyo. Kung meron na po kayong mga tanong, mag-comment po kayo. Pwede po natin yung pag-usapan. Ang natin kay Pastor. Itatanong po namin sa mga pastor namin para maging malinaw po ang lahat. Bilang pagtatapos po, sige po, tayo po yung manalangin. Sige, Brother God, hilid mo na yung prayer natin. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, salamat sa araw nito. Hinayaan niyo po mga Fargo naman bawat sa amin naman na tunay naman na unawain naman yung mga salita. Panginoon, tunay yung mga Fargo naman napakahirap naman na unawain na yung mga salita sa pamagitan na yung mga lumang pagkatao, sa pamagitan na yung mga Fargo ng mga sarili understanding naman. Panginoon, hayaan niyo po mga Fargo naman sa pamagitan na yung Banal na Espiritu Santo at sa niyo po yung mga pusipan ng mga tunay naman sa yung mga salita. Panginoon, Fargo naman, hindi namin kaya mas sa yung mga sarili naman. Hayaan niyo po patuloy niyo po yung ipakumbaba sa iyong harapan. Pati tulungan niyo po mga Fargo naman sa iyong mga salita na mahirap intindihan naman sa bawat sa inyo. Help us, Lord Fargo naman. Salamat naman sa dakilang pangalan naman. Itulungan niyo rin po yung mga kapatid na tunay man nakikinig. Yung mga Fargo naman, ikaw magbukas sa bawat sa kanila. Hayaan niyo po lumabang bawat sa inyo mga Fargo naman sa pananampalataya naman. Nakila ka Panginoon naman, ito ang mintin dalangin naman sa iyong pangalan. Sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. God bless po rin. Bye-bye. Oh my gosh. See you again, guys. See you guys again. 45.